Kabanata 571. Namutla ang mukha ni Maisie. Ibinaba niya ang kanyang ulo at kinuha ang gintong singsing sa kanyang bulsa. Ito ang iniwan sa akin ng aking lolo. Sinabi ng lalaking iyon na buhay pa ang lolo ko. Hinawakan niya ang braso ni Nolan. Nolan Goldman, nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Baka buhay pa ang lolo ko, hindi pa siya patay. Siya na lang ang natitira kong kamag-anak. Dahil maaari siyang mag-set up ng isang pakana upang lituhin tayo, maaring maayos siya. Muli siyang niyakap ni Nolan ng mahigpit. Alam kong masama ang loob mo dito, pero halatang halata na, kung bakit ibinigay sa iyo ng lolo mo ang singsing ng De Arma. Namangha si Maisie, at hindi niya napigilan ang mahigpit na pagkayam ng kanyang mga kamay sa pagitan ng kanyang katawan at ng mainit na dibdib ni Nolan. Tama, bakit pa ay paabot sa akin ni Lolo ang singsing na kumakatawan sa katayuan ng patriarch o matriarch ng De Arma? Ito ay dahil gusto niyang mamana ko ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi alam ni Maisie kung bakit siya nalulungkot. Kahit na wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa kanyang lolo 3 taon na ang nakararaan, marahil ay dahil sa magkamag-anak sila. Siya ang kanyang lolo, isang kamag-anak sa kanya sa pamamagitan ng dugo bukod sa kanyang biolohikal na ama. Madilim ang kalangitan sa labas ng bintana sa gabi, at madilim ang mga ilaw sa bahay. Niyakap ni Nolan si Maisie mula sa likuran, nakapatong ang baba nito sa ibabaw ng ulo nito habang hawak nito ang malambot at makinis na kamay sa palad nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa paus na boses, "Zay." "Ha?" Matamlay na tugon ni Maisie sa kanya habang nakatutok ang mga mata sa windowsill. "Mananatili ako dito kasama mo." Itinaas ni Nolan ang kanyang itim na buhok at hinalikan ang likod ng kanyang tenga. "Uuwi na tayo pagkatapos nating asikasuhin lahat ng mga bagay dito. Miss na miss ka na ng mga bata." Lumingon si Maisie at sinulyapan siya. "Anong pagkakakilanlan ang babalikan ko kapag bumalik ako kasama ka?" Napangiti si Nolan. "Siyempre, babalik ka bilang asawa ko." Mahinang sanggal ni Maisie. "Alam ng lahat ng tao sa Slakova na hiniwalayan mo ako. Gaano kaya kaiyak kung babalik ako sa iyo sa pagkakataong ito?" Umungad sa kanya ang matangkad at malapad na katawan ni Nolan, at masuyong hinalikan niya ito. "Tapos sasabihin ko na ako ang nagmakaawa na bumalik ka." Nag-smirk siya saka, "Wala akong pakialam kung gaano ito kaiya." Noong araw na nakalabas si Nolan sa ospital, hinintay siya ng mga mamamahayag sa labas ng pasukan. Sa takot na durugan ng mga reporter si Maisie, hinawakan ng mahigpit ni Nolan ang kamay niya, sumabay sa kanya sa paglalakad, at pinrotektahan siya ng kanyang katawan. Tinanong lamang siya ng mga mamamahayag tungkol sa kanyang kalagayan at hindi nagtanong ng anuman tungkol kay Maisie. Sa mga larawan at video recording, si Nolan ay mukhang may sapat na oras para mag-recharge ng kanyang mga baterya, nabawi ang kanyang kutis at mukhang namumula. Pagkatapos ay isinakay na niya si Maisie sa sasakyan pagkatapos ng mahinahong pagsagot sa lahat ng tanong ng mga reporter. Niluwagan ni Maisie ang kwelyo niya pagkasakay nila sa sasakyan, at ang halatang hikis sa leeg niya ay nagpapula sa kanya. Nakita ni Nolan na kinuha niya ang likidong foundation at concealer mula sa kanyang bag upang takpan iyon, at ngumisi siya sa gilid ng kanyang mga labi. "Ano ang dapat takpan?" Pinandilatan siya ni Maisie at bamulong, "Ang brutal mong bibig ay hindi marunong magpigil." Tahimik siyang ngumiti. Pagkabalik sa East Island Villa, isang kakaibang lalaki ang nakaupo sa sopa, umiinom ng tsaa. Napakagara ng kasuotan ng lalaki. Ang grayish-green na casual suit na suot niya ay hindi mula sa anumang karaniwang luxury brand ngunit custom-made. Mukha siyang kasing edad ni Nolan. Mukha siyang hindi pamilyar kay Maisie, ngunit hindi siya estranghero kay Nolan. Ibinaba ng lalaki ang tasa at iniangat ang ulo. Ang kanyang tingin ay mukhang hindi nakakapinsala, ngunit ito ay partikular na matalim kapag siya ay nakatitig sa isang tao, at isang malawak na ngiti ang lumitaw sa kanyang orihinal na kalmadong mukha. "Pinabati kita sa iyong paglabas. Bakit ka nandito?" Tumingin si Nolan kay Quincy, sinenyasan siyang iakyat muna si Maisie. Naintindihan din ni Maisie ang hudyat at sumunod kay Quincy sa itaas. Sumulyap ang lalaki kay Maisie at ngumiti kay Nolan. "Siya ang babaeng hinaranggan mo ng bala 3 taon na ang nakakaraan, hindi ba?" Naglakad si Nolan sa sopa, umupo, at pinag-cross ang kanyang mga paa nang hindi sinasagot ang kanyang tanong. "Bakit mo ako binisita?" Kabanata 572. Nagsalin ang lalaki ng isang tasa ng tsaa. "Gusto kang makita ni Lola." Sandaling natahimik si Nolan. Nasa Stoslow siya. "Oo." Humigop ng tsaa ang lalaki. "Ito lang ay hindi masyadong maginhawa para sa kanya na pumunta sa iyo."
Pagtayo sa itaas, medyo nagulat si Maisie nang marinig niya ang kanilang usapan. Nasa Stoslow ang lola ni Nolan. Halos mahulaan na niya ang pagkakakilanlan ng lalaking ito ngayon. Siya ay si Yarek, ang kasalukuyang patriarch ng mga Hathaway. Pwede mo siyang isama. Payag din si Lola na makilala ang kanyang apong babae. Nilagay ni Yarek ang teacup sa tabi ng labi niya at ngumiti. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tumayo si Yarek at lumabas ng villa. Nakaupo si Maisie sa chaise longue sa kwarto at casual na nagbabasa ng ilang libro. Pagpasok ni Nolan sa pinto ay nagtaas siya ng tingin. Tapos na ba kayong mag-usap? Nagawa ni Nolan na pigain ang isang salita mula sa kanyang lalamunan, lumapit sa kanya, umupo, at sumandal sa kanya. Tungkol saan ang binabasa mo? Iniskim ko lang ang content. Isinara ni Maisie ang libro at inilapag. Bakit wala kang nabanggit sa akin tungkol sa lola mo? Hindi niya maiwasang magtanong. Ipinatong ni Nolan ang kanyang baba sa kanyang mga balikat at marahang ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Hindi ko siya binanggit dahil hindi sila legal na kasal ng lolo ko. Napatulala si Maisie. Di ba sila legal couple? Ibig sabihin ba nun may anak lang sila pero hindi naman kasal? Sa totoo lang, ang lolo ko ang may utang sa kanya ng buhay niya. Tumayo si Nolan at naglakad papunta sa French window. Nilingan siya ni Maisie. Mahinahong paliwanag ni Nolan, gusto lang ng lolo ko na kunin ang night banquet na iniwan ng lolo ko noon. Siya ay palaging nabubuhay sa isang lubhang mapanganib na buhay mula pa noong siya ay isang binata. Kaya, alam na alam niyang magiging kahinaan niya ang kanyang asawa at mga anak kung siya ay mag-aasawa at bubuo ng pamilya. Sa wakas ay naunawaan na ni Maisie at nakabawi mula sa pagkataranta. So, kaya niya iniwan ang tatay mo sa mga summers para magawa nila palakihin siya. Tumanggaw si Nolan. Sinabi sa akin ng aking ama na ang relasyon ng aking lolo't lola ay hindi gusto ng dalawa. One-sided wish lang ng lola ko ang nag-iisip noon, at sinundan niya ang aking lolo nang wala man lang titulo o katayuan sa mga Goldman. Kinuha pa ng lolo ko ang tatay ko pagkatapos niyang ipanganak ang tatay ko. Gayunpaman, ang kanyang lola ay naglalaan pa rin ng oras upang bisitahin si Nicholas bawat taon hanggang sa lumaki si Nicholas, nagpakasal, at ipinanganak si Nolan. Ang kanyang lola ay nagpapadala rin ng mga regalo kay Nolan noong siya ay bata pa. Galing pa nga siya sa Yarhamur para bumisita ng ipagdiwang ni Nolan ang kanyang unang kaarawan. Gayunpaman, lagi niyang pipiliin na sumama kapag wala si Titus sa bansa, ganon nga ang dalawa ay hindi na muling nagkita. Tumaba ang tingin ni Maisie at walang sinabi. No wonder sinabi ni Yarek na hindi maginhawa para sa kanya na pumunta kay Nolan ngayon. Iniiwasan niya ang kanyang lolo. Di man lang siya humingi ng titulo bago siya manganak para sa kanya. Gaano kalalim ang pag-ibig niya noon. Ngunit pinili niyang hindi na siya makita muli mula noon. Siguradong nadismaya siya para makapagdesisyon siyang huwag na siyang makitang muli. Gusto mo bang makipagkita sa aking lola kasama ko? Tanong ni Nolan sa kanya. Pumalik sa katinoan si Maisie at tumawa. May balak ka bang dalhin ako doon? Napangiti si Nolan. Masaya para sa kanya na makilala ang iyong apong babae. Kinabukasan, marahil dahil sa maulap at maulan na araw, bumaba ng husto ang temperatura. Pumuhos ang ulan sa direksyon ng hangin, basa ang lupa, at isang layer ng malamig na refleksyon ang makikitang. Umaagos sa mga puddles, nang dumating ang sasakyan sa labas ng isang malaking hotel sa Walt Street. Nakasuot ng mahabang itim na trench coat si Nolan sa kanyang suit. Pagkalabas ng sasakyan kinuha niya ang itim na payong sa kamay ni Quincy at ginamit para protektahan si Maisie sa ulan. Si Maisie ay nakasuot ng leather jacket na may lace turtleneck, isang silk scarf na pinalamutian ang kanyang neckline, at isang pares ng puting short high-heeled boots sa ilalim ng pleated skirt. Siya ay maamo at elegante, at ang kanyang pag-uugali ay medyo casual. Kabanata 573. Sumakay sila ng elevator papunta sa executive steakhouse na matatagpuan sa 12th floor. Parang reserved na ang buong restaurant. Ilang bodyguards ang naghihintay sa labas, at ilang waitress na lang ang naiwan para pagsilbihan sila. Naghihintay si Yarek sa koridor. Napatingin siya sa kanyang relo nang dumating ang dalawa. Masyado kang punctual. Walang pakialam na tanong ni Nolan, nasaan si Lola? Nasa loob siya, sabi ni Yarek. Tumalikod, at inakay sila papasok. Hinawakan ni Nolan ang kamay ni Maisie habang naglalakad sila patungo sa dining room. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang matandang babaeng maputi ang buhok na nakaupong mag-isa sa hapagkainan at nakatalikod sa kanila, kinakalikot ang isang berdeng rosas isang florera.
Lumapit si Yarek sa gilid ni Madam Hathaway at yumuko. Lola, inilibot ni Nolan si Maisie sa mahabang puting mesa patungo sa upuan sa tapat ni Madam Hathaway. Pagkatapos ay ipinasok ni Madam Hathaway ang bulaklak sa florera, inilagay ito sa isang tabi, at dahan-daang itinaas ang kanyang ulo. Maraming taon na ang nakalipas nang huling nakita kita. Kumusta na kayo ng tatay mo? Mas lalo lang napagmasdan ni Maisie ang mukha ni Madam Hathaway. Siya ay mga 70 taong gulang, at ang kanyang buhok ay kasing puti ng nyebe. Gayunpaman, sa paghusga sa kanyang mga tampok ng mukha, nakikita niya ang nakamamanghang kilos niya noong bata pa siya. Kahit na ang kanyang hitsura ay hindi kasing prepossessing tulad ng dati, mayroon pa rin siyang walang malasakit at cool na ugali sa kanya. Ang aura na ipinalabas niya ay nagmula sa kanyang titig, at ang kanyang mga mata ay tila napakalinaw, sila ay dalawang kristal na malinaw na lawa. Napangiti si Nolan. Maayos kami. Maaari kang bumalik at tingnan kung gusto mo siyang makita. Tama po ang tingin ni Madam Hathaway kay Maisie. Siya ba ang asawa mo? Walang pag-aalinlangan na tumanggaw si Nolan. Magalang na tumanggaw si Maisie at ngumiti. Ikinagagalak kong makilala ka, Lola. Take a seat. Dahan-daang sabi ni Madam Hathaway habang nagsasali ng tsaa. Iilan lang tayo. Walang mga tagalabas na sumasali sa atin ngayon, kaya hindi na kailangang maging magalang at magpigil. Umupo si Yarek sa kaliwang bahagi ni Madam Hathaway at tinawag ang waiter para ihain ang pagkain, at nagsimulang dalhin ng waiter ang mga pinggan sa mesa. Lola, bakit nasa Stoslow ka? Napatingin si Nolan sa kanya. Itinaas ni Madam Hathaway ang kanyang tasa ng tsaa. Narinig kong nagsalita si Yari tungkol sa sitwasyong naranasan mo sa Stoslow, na sinasabing nahawaan ka ng virus. Pero kung titignan ko ang kutis mo ngayon, sa tingin ko matagal ka nang nakarecover. Lola, sabi ko naman sa iyo na huwag kang mag-alala, di ba? Paanong hindi siya magiging okay kasama niya si Strix? Humisi si Yarek, at baka sa mga mata at kilay niya ang pangungutya. Dahan-daang hiniwa ni Nolan ang steak sa kanyang plato. Maraming pera si Mr. Hathaway. Napakaraming pera mo, ang paraan na ginamit mo para lampuhin ang isang tao ay napaka-crude. Ang mga taong hindi alam kung ano ang nangyari ay tiyak na iisipin na inilipat mo ang iyong karera sa pagpapatakbo ng isang kawang gawa. Ang tinutukoy niya ay ang pera na sinayang ni Yarek kay Roger. Dapat ay matagal nang alam ni Yarek na ang mga bakunang iyon ay walang kinalaman kay Strix ng Morwich, at ang mga bakunang iyon ay walang silbi sa kanya. Kaya, kahit na may pera si Roger para i-monopolyo ang lahat ng pinagmumulan ng mga bakuna, malulugi pa rin siya. Hiniram ni Roger ang pera kay Yarek, at malamang na pinag-usapan nila kung ano ang nasa loob nito para sa kanya. Kakailanganin pa ring magbayad ni Roger kung sila ay dumanas ng malaking pagkalugi o mga bagay na napunta sa timog. Lalong lumakas ang ngiti ni Yarek. Kung hindi hiniling ni Lola na, tulungan ka ngayon, hindi ako mag-aabala na itaas ang isang daliri ko. Kung ang ginawa mo ay para tulungan ako, kailangan ko pa ring pasalamatan ang lola ko. Sumimsim si Nolan ng red wine mula sa baso. Napasulyap si Maisie kay Yarek at saka kay Nolan. Kahit nalaman na niya ang kanilang relasyon, medyo nagulat pa rin siya. Nga pala, hindi mo ba ipapakilala si Lola sa kanyang apong babae? Inindayog ni Yarek ang baso ng alak. Nabalitaan ko na dati siyang jewelry designer sa Luxella Inc. at nagtapos sa isang sikat na kolehiyo. Dapat gawin mo para malaman ni Lola kung sino ang babaeng umagaw ng puso mo sa iyo. Natigilan si Maisie ng ilang segundo bago tumingin kay Yarek. Mukha siyang nakaupo doon, naghihintay sa pagsisimula ng dula. Tinakpan ni Nolan ang likod ng kanyang kamay na nakapatong sa mesa gamit ang kanyang palad. Hindi mahalaga kung sino si Zay. Ang mahalaga ay karapat-dapat ako sa kanya. Kabanata 574. Nasa kalagitnaan si Maisie sa pagkuha ng baso para uminom ng tubig, ngunit halos mabulunan siya ng pangungusap na ito. Unti-unting sumili ang ngiti sa malamig at mabagsik na mukha ni Madam Hathaway. Wala akong tutol basta kontento si Nolan sa kasal nila. Ang issue ko ay sa iyo. Habang nagbabago ang focus ng usapan, napatitig siya kay Yarek. Ipinakilala ka ng iyong ama sa lahat ng mga babae at kilalang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit hindi ka nagmahal sa alinman sa kanila, ngunit mayroon kang lakas ng loob na manligaw sa iba. Napangiti si Yarek. Kaya lang, hindi ako nakatagpo ng tamang babae. At saka, Lola, bakit hindi ako pwedeng manatiling walang asawa habang buhay kung hindi ka naman nag-asawa sa buong buhay mo? Sa sandaling ito ay nabanggit, ang kapaligiran sa silid kainan ay nagyelo saglit. Napatingin si Maisie kay Madam Hathaway.
Bagamat hindi niya masabi kung galit o tuwang-tuwa si Madam Hathaway, nasulyapan niya ang dilim na sumilay sa kanyang mga mata at agad na nawala na parang usok. Gaano katagal mo balak manatili sa Stoslow, Lola? Iniba ni Nolan ang usapan. Nagtaas ng tingin si Madam Hathaway. Ilang araw lang ako dito. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang okay ka na. Nang matapos ang pagkain, inihatid ni Nolan at Maisie si Madam Hathaway sa pintuan. Habang nakatayo sa harap ng sasakyan ay lumingon sa kanila si Madam Hathaway. Ipadala mo ang aking pagbati sa iyong ama kapag bumalik ka na sa Slakova. Tumanggaw si Nolan. Nang sumakay na si Madam Hathaway at Yarek sa kotse at umalis, pinanood ni Maisie ang pag-alis ng sasakyan at itinaas ang tingin nito sa kanya, kaya ang lalaking nagpadala ng pera kay Roger ay palaging tinutulungan ka. Ngumiti siya. Bakit hindi mo na lang siya tinawag ng ganyan sa mukha niya? Nag-cross arms si Maisie. Hindi ako masyadong malapit sa kanya, at masasaktan ko siya kung sasabihin ko iyon. Inakbayan siya ni Nolan. Ayon sa seniority mo sa pamilya, ikaw ang kanyang nakatatandang pinsan, kaya hindi siya maglalakas loob na magsabi ng kahit ano kahit na masaktan mo siya. Sa lahat, tayo ay isang diborsyado na mag-asawa, kaya't kung gusto kong patuloy na manatili sa iyo ay nakasalalay sa aking kalooban. Itinulak ni Maisie ang kamay sa katawan niya at naglakad patungo sa kotse. Walang magawa si Nolan. Nagsimula na siyang magtanim ng sama ng loob sa akin ngayon na nakabawi na ako, kaya baka hindi na ako gumaling. Tanging isang dilaw na lampara lamang ang kumikinang sa dingding sa madilim na pasilyo. Ang isang bodyguard ay may bitbit na mga natira habang naglalakad siya sa isang nakalak na pinto at binuksan ito gaya ng dati. Sa likod ng panlabas na pinto ay may isa pang nakalak na pintong bakal na para bang ito ay bukasan ng hola. Pagtingin sa silid sa pamamagitan ng bakal na pinto, si Rowena ay hindi gumagalaw sa kama. Ang silid ay hindi maaliwalas, kaya ang amoy na nagmumula sa loob ay hindi ka nais-nais. Hoy, bumangon ka na at kumain. Malakas na sinipa ng bodyguard ang bakal na tarangkahan, gumawa ng malakas na ingay, ngunit hindi gumalaw si Rowena. Nang makitang hindi siya kumikibo, nagtaka ang bodyguard kung may nangyari sa kanya. Kaya naman, mabilis niyang kinuha ang susi at binuksan ang bakal na pinto. Nang lumapit ang bodyguard sa kama upang tingnan siya, biglang tumayo si Rowena at sinungod siya, naitulak siya sa sahig. Pagkatapos ay ibinaon ang kanyang mga ngipin sa kanyang leeg na galit na galit. Kahit gaano siya itulak ng bodyguard, hindi niya ito maalis sa katawan niya. Habang kinakagat ang isang tipak ng laman mula sa kanyang leeg, sinamantala ni Rowena ang pagkakataong agawin ng kanyang baril mula sa kanya at sa kawalang pag-aalinlangan na binaril. Tumalsik ang dugo sa mukha niya. Tinitigan ni Rowena ang lalaking duguan ang leeg at may tama ng bala sa ulo at humadjakik na parang sira. Ibinuka niya ang dagwang bibig, mukhang nakakatakot. Gusto mo bang ikulong ako dito habang buhay? Mangarap ka, kung gusto mo akong patayin, tiyak nakakalad ka rin ko ang pinakamaraming tao sa impyerno kasama ko. Pagkatapos ay tumayo siya at tumakas ng hindi lumilingon. Sa Easton Estate, si Nolan at Strix ay nakaupo sa study, naglalaro ng chess. Ang isa ay mukhang matikas at kaakit-akit habang ang isa naman ay mukhang reserved at ang dalawa ay masasabing pantay-pantay sa kanilang ugali. Kinalaw ni Strix ang kanyang chess piece. Hindi ka pumunta sa akin para lang sa simpleng pasasalamat, di ba? Nang makitang nalantad na siya, tuloy-tuloy na tumugon si Nolan, pumunta talaga ako dito para magtanong sa iyo tungkol sa isang bagay. Ngumiti si Strix, gusto mo bang malaman kung kumusta si Z sa nakalipas na 3 taon? Kabanata 575. Hindi naman itinanggi ni Nolan. Hinawakan ni Strix ang piraso ng chess sa kanyang kamay, nang makitang hindi nilalaro ni Nolan ang kanyang susunod na galaw. Hindi siya masyadong maganda nitong nakaraang 3 taon. Ang kanyang biolohikal na ama ay namatay sa aksidenteng iyon, habang siya ay nawalan ng kanyang anak. Walang sino man ang makakayanan ng gayong matinding dagok. Ibinaba ni Nolan ang kanyang piraso ng chess, at ang kanyang walang pakialam na ekspresyon ay tila bahagyang gumalaw. Mula nang malaman niyang nagdadalang tao siya noon at nawalan siya ng anak sa aksidenteng iyon, alam niyang baon siya sa utang nito hanggang sa araw ng kanyang pagpanaw. Kung hindi niya siya itinulak palayo sa kanyang tabi noong una, marahil ay hindi mangyayari ang insidenteng iyon. Napatingin si Strix sa kanya. Bakit? Hindi ka ba niya napatawad? Pinawi ni Nolan ang kanyang tingin mula sa chessboard ngunit hindi sinagot ang tanong habang nakatingin sa ibang lugar. Napatingin si Strix sa chessboard. Kung hindi kanya pinatawad, hindi siya nag-effort para iligtas ka. Nakikita ko na hindi siya sumuko sa'yo.
Nakipagpalitan ng tingin si Nolan sa kanya habang mahigpit na nakaawang ang kanyang mga labi. Ang peklat ay mukhang napakalalim. Hindi niya binitawan ang nakaraan, ngunit hindi niya talaga gustong sumuko sa kanya alinman. Inikat ni Strix ang mga piraso ng chess gamit ang kanyang mga daliri. Pinilit mo siyang iwan ka dahil lang sa nahawaan ka ng virus, at ayaw mong maapektuhan siya nito. Naiintindihan ko ang mga kilos mo. Pagkasabi noon, lumingon si Strix at tumingin sa labas ng bintana. Noon, iniwan ako ng nanay niya dahil ayaw na rin niya akong mabigatan. Alam niya na wala na siyang mahabang oras, at ayaw niyang mag-aksaya pa ako ng oras sa kanya. Samantalang ako, nabigo akong iligtas siya sa takdang panahon, at iyon ay isang panghihinayang na hinding-hindi ko malalampasan sa buong buhay ko. Kaya ayokong sumunod si Z sa yapik ko. Lumabas si Nolan sa study, at nagkataon namang pumasok si Maisie sa koridor. Nagulat siya at naglakad pasulong na may matingkad ng ngiti. Nako, napakabihirang makita. Ang maalamat na si Mr. Goldman ay talagang pumunta ng personal. Ngumiti siya. Siyempre, kailangan kong pumunta ng personal para ipaalam kay Strix na iuuwi ko na ang asawa ko. Ipinasok ni Maisie ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Ang libing ng aking lolo ay hindi pa ginaganap. Inilapat ni Nolan ang kanyang daliri sa kanyang pisngi. Ayos lang. Babalik lang tayo pagkatapos ng libing ng lolo mo. Hindi ko naisip kung gusto kong bumalik sa iyo. Kinaladkad ni Maisie ang dulo ng pangungusap. But what caught her off guard was his thin lips, which approached her lips in an instant at hinalikan siya. Ang tanging naramdaman niya sa sumunod na mga segundo ay ang mainit nitong hininga na humahaplos sa ibabaw ng kanyang mukha. Sa pag-aalalang makita, nagmamadaling itinulak ni Maisie ang kanyang dibdib para hiwalayan ang mga labi nito sa labi niya. Nolan Goldman, ikaw, kung gusto mo bang bumalik sa akin ay wala kang desisyon. Humalaklak siya habang sinusuklay ang buhok na nakakalat sa balikat nito at nakasabit sa dibdib nito gamit ang mga daliri nito. Nasa akin pa rin ang marriage certificate natin. Ngunit nabuhay tayo sa paghihiwalay sa loob ng 3 taon. Itinaas ni Maisie ang 3 daliri at inilagay sa harap ng kanyang mga mata. Nagkasama tayong muli sa Stoslow, at matagal na tayong magkasama. Lumapit sa kanya si Nolan na may ngiti sa labi. Hindi kita niloko, at hindi ako nagpakita ng anumang katangian ng karahasan sa tahanan. Kaya't maaari bang pilitin tayo ng korte na maghiwalay kung tumanggi akong magsampa ng diborsyo? Natigilan si Maisie dahil halatang natalo siya. Ayoko nang paulit-ulit ang hiwalayan natin, pero ang pagpapatawad sa kanya ng ganito ay sobrang nahihiya ako na para bang isa akong walang hiyang babae. Anyway, naka-recover na siya at perfectly healthy na ngayon, kaya dapat paglaruan ko ang emosyon niya habang kaya ko pa. Nakatingin sa masungit at parang bata na reaksyon ni Maisie, yumuko si Nolan sa kanya at kinurot ang earlobe niya. Mananatili ako dito magdamag. Pagkasabi niyon ay mag-isa siyang naglakad papunta sa kwarto niya. Biglang natauhan si Maisie, naabutan siya, at sinubukang kaladkarin siya pabalik. Nolan Goldman, huwag ka man lang maglakas loob na isipin ito. Pagkapasok niya sa silid, niyakap siya ni Nolan, nilock ng isa niyang kamay ang pinto ng silid, idiniin siya sa dingding, at mariing hinalikan. Ayaw mo talaga akong manatili dito. Nawala agad ang pagiging makatuwiran ni Maisie. Sila ay nagpapanatili ng isang maligamgam na relasyon noong siya ay may sakit, at si Nolan ay halatang pinipigilan ang kanyang lakas. Ngunit ngayong gumaling na siya, ang bawat kilos niya ay parang isa siyang bulkan na sumasabog, at ang pagnanasa na matagal ng pinigilan ay naililipat sa pamamagitan ng temperatura ng kanyang katawan at kapanapanabot na tibok ng puso. Kabanata 576. Tumulo ang pawis mula sa kanyang noo at sinunog ang kanyang balikat. Ang hininga sa kanyang leeg ay nakapalibot sa kanya habang siya ay nagtanong, hindi mo ba hihilingin sa akin na manatili? Tumingin si Maisie sa kanyang malalim at mapang-akit na mga mata. Pinuhat siya ni Nolan sa banyo. Si Maisie ay mukhang mislan at inosente sa kanyang mga mata. Matapos siyang maibaba, itinulak ni Maisie ang kanyang braso at sumigaw, umalis ka, ako mismo ang gagawa. Pumikit siya, may energy ka pa ba? Pumuga ng hangin si Maisie sa kanyang ilong, hindi sumagot. Hinalikan ni Nolan ang tuktok ng kanyang ulo at noo. Hihintayin kita sa labas. Nag-walkout si Maisie pagkatapos niyang mag-shower. Nakatalikod si Nolan sa kanya, mukhang may tinatawagan. Nakasando lang siya, at may mga parte ng kamisete na damaykit sa likod niya dahil sa pawis, kitang-kita ang katawan niya. Sige, ibinaba ni Nolan ang tawag at ibinaba ang kanyang telepono. Busy ka pa ba?
Naglakad si Maisie papunta sa hairdryer habang nagpapatuyo ng buhok gamit ang tuwalya. Pumunat ang noo ni Nolan at lumingon sa kanya. Masamang balita. Kinuha ni Maisie ang hairdryer at tinignan siya. Anong masamang balita? Nakatakas si Rowena. Huminto ito at muling tumingin sa kanya. Paano? Napasapaw si Nolan sa kanyang mga kilay. Akala nang nagdadala ng pagkain ay may kakaiba sa kanya at kinagat siya ni Rowena nang pumasok siya para tingnan. Nakuha ni Rowena ang baril at pinatay siya. Yung baliw na babaeng yon, hindi talaga titino kahit nakakulong na. Nang makitang nakasimangot siya, lumapit si Nolan sa kanya at niyakap siya ng isang kamay sa balikat habang ang isa pang kamay ay kumuha ng tuwalya para tulungan siyang patuyuan ang kanyang buhok. Palihim mo siyang sundan, Quincy. Susubukan niyang mag-higanti ngayong nakatakas na siya. Hindi niya magagawang manatiling tahimik. Si Zina ay nababalot ng makulimlim sa loob ng 2 araw na iyon. Pumalik si Maisie sa De Arma para dumalo sa libing ng kanyang lolo. Ito ay isang simpleng walang abo o katawan. Nagtaas lang sila ng lapida. Walang iba kundi sina Strix, Erwin, at Nolan ang dumalo sa libing noong araw na iyon. Matagal na nakatayo si Maisie sa harap ng lapida. Naglakad si Nolan sa likod niya at isinuot ang coat sa balikat niya. Ibinalot niya ito ng mahigpit sa kanyang sarili. Sa pagkakataong iyon, biglang sumugod si Quincy. Mr. Goldman. Nilingan siya ni Nolan. Nagdilim ang mga mata niya nang makitang namumutla siya. Ano ang nangyayari? Kinuha ni Rowena si Young Master Wayland at Elder Master Goldman bilang hostage. Kinukumpronta namin siya sa pier. Agad namang sumugod si Maisie pagkatapos niyang magsalita. Anong sinabi mo? Paano niya na hostage sina Wayland at Titus? Alam ni Maisie na hindi magtatago si Rowena, ngunit hindi niya inaasahan na ang kikidnapin ay kanyang anak sa halip na siya. Hindi, kailangan kong pumunta. Hinatak ni Nolan ang braso niya. Ako ang pupunta. Kung pupunta ka, hindi niya pakakawalan sina Wayland at Lolo. Natigilan si Maisie, ngunit sa sandaling bumitaw si Nolan, hinawakan niya ang kanyang palso at tumingin sa kanya, ang kanyang mukha ay namutla. Nolan, sasamahan kita. Inilagay ni Nolan ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo at ibinaba ang kanyang ulo para hawakan ang kanyang noo. Trust me, ibabalik ko si Wayland. Pinitiwan ni Nolan ang kamay niya at umalis kasama si Quincy. Napatingin si Erwin kay Strix. Tumanggaw ang huli kaya umalis na si Erwin kasama ang mga tauhan niya. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang nakatayo sa pier, na kumukumpronte kay Rowena, na nasa isang bangka. Ang mga lalaki ay hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos dahil si Rowena ay may baril sa isang kamay at may mga kontrol sa bomba na nakatali sa kanyang katawan sa kabilang kamay. Kabanata 577. Kung hindi sila mag-iingat, lahat ng sakay ng bangka ay mawawalan ng buhay. Nakatali sina Titus at Wayland sa kubyerta. Hindi niya inaasahan na si Sue pala si Rowena. Rowena, anong gusto mo? Huwag kang gumawa ng anuman sa bata. Ibuhos mo lang lahat ng galit mo sa akin. Sinubukan siyang kumbansihin ni Titus, ngunit wala si Rowena niyan at sumigaw siya pabalik ng may nakakalokong ekspresyon, manahimik ka. Tuluyan na siyang nawalan ng katinoan. Sa tingin mo ba maniniwala pa rin ako sa anumang sasabihin ng mga Goldman? Nakita ni Titus na siya ay emosyonal na hindi matatag at nagsimulang mag-alala. Nagdilim ang mukha niya. Rowena, wala kaming ginawang masama sa iyo. Wala talaga silang ginawang mali. Kinupkop nila siya at pinalaki. Kailan nila siya tinatrato ng masama? Si Titus ay nagtiwala sa kanya, ngunit siya ay nahulog mula sa biyaya dahil sa kanyang pagkamakasarili. Sa tingin mo ba wala kang ginawa sa akin? Buong lakas na sumigaw si Rowena, ang dami kong nagawa para sa pamilya mo. Paano mo ako sinipa sa isang tabi? Namumula ang mata niya, lahat ng ginawa ko ay para kay Nolan. Gusto ko lang palayasin ang babaeng iyon. Mali ba ako? Pumikit si Titus at nagpalit ng tono. Rowena, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi iyon pagkakataon. Pumilis ang tibok ng puso ng lahat ng ihagis ni Rowena ang kanyang mga braso. Nagsimulang pagpawisan ang mga kamay na may hawak na baril. Tuluyan na siyang nagwala, at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumalabas. Binigyan mo ako ng pagkakataon pero hiniling mo sa pulis na tugisin ako. Kaya ko lang magtago sa madilim na lugar dahil wala akong mapupuntahan. Medyo namutla si Titus. Rowena, kaya mong maghiganti. Kunin mo ang aking buhay, ngunit nakikiusap ako, palayain mo ang bata. Mangarap pa. Tumawa si Rowena at naglakad papunta kay Wayland, hawak ang panga. Iisipin kong palayain ang kanyang anak kung hindi niya ito anak, ngunit siya nga.
Ano ang sinusubukan mong gawin? Si Titus ay nawalan na ng gana. Hindi niya inisip na mawala ang kanyang buhay, ngunit si Wayland ay isang bata lamang. Kailangan niyang tiyakin na ligtas siya. Pinitawan ni Rowena si Wayland at naglakad papunta sa harapan ng deck. Dadalhin kita sa impyerno kasama ko. Rowena. Lumabas si Nolan sa gitna ng mga lalaking nakaitim, ang kanyang mga mata ay mukhang mabangis gaya ng dati. Palayain mo sila at ako ang magiging hostage mo. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Nabigla si Quincy at sinubukang pig-ayla siya. Mr. Goldman, huwag kang mag-alala. Hinubad ni Nolan ang kanyang coat at inihagis kay Quincy. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang manggas. Ako naman ang gusto mo, diba? Sabi niya kay Rowena. Histeryosong tumawa si Rowena habang tumutulo ang mga luha. Nolan, gusto mo bang mamatay kasama ko? Hindi sumagot si Nolan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang dalang armas habang naglalakad siya patungo sa bangka. Sabihin mo lang ang iyong mga kahilingan. Hayaan mo na lang sina Lolo at Wayland. Pinagmamasdan siya ni Rowena na sunod-sunod na humahakbang patungo sa bangka hanggang sa tuluyang tumayo sa kubyerta sa hangin. Ang malakas na hangin ay ginulo ang kanyang buhok, nagpapalpak sa kanyang matigas na ekspresyon. Mukha siyang namumutla. Papayag ka ba sa lahat ng hiling ko? Napangisi si Rowena. Hindi nag-atubili si Nolan. Oo. Muli siyang nanunuya at marahas na sinabi, Nolan, hindi ako maniniwala sa iyo pagkatapos mong magsinungaling sa akin ng maraming beses. Kumunat ang noo niya. Anong gusto mo? Itinutok sa kanya ni Rowena ang baril. Gusto kong mamatay ka ngayon. Rowena, huwag. Nagbago ang ekspresyon ni Titus. Kabanata 578. Hindi siya pinansin ni Rowena at itinutok ang baril sa ulo ni Nolan. Nolan, wala akong ginawa sa'yo all those years ago. Paano ka naging malupit sa akin? Siya ay may luha sa kanyang mga mata, ngunit siya ay malamig na nakangiti. Hindi ako malupit noon, pero ngayon naiintindihan ko na. Kung hindi kita makuha, sisirain kita. Gusto kong ipakita sa babaeng iyon na siya ang dahilan kung bakit ka namatay. Nakatakas si Wayland sa kanyang pagkakatali at biglang sumugod at tinulak si Rowena. Lumipad ang baril sa kamay niya. Wayland. Agad na sinipa ni Wayland ang baril sa paanan ni Nolan, at dinampot niya ito. Si Rowena, na nahulog sa lapag, ay mukhang nananakot. Itinaas niya ang gatilyo at sumigaw sa hangin, walang makakatakas sa inyo. Bang! Agad na binaril ni Nolan ang kanyang kamay, ngunit naitulak na niya ang pinjutan bago umalis ang remote sa kanyang kamay, at nagsimula ang countdown sa mga bomba. Tumalon si Rowena papunta kay Nolan at niyakap ito ng mahigpit, itinulak siya sa dagat. Daddy! Nolan! Nolan! Nakita iyon ni Maisie, na sumugod doon, at gustong sumugod sa bangka, ngunit hinayla siya pabalik ni Quincy mula sa likuran. Matapos ang mahinang ingay, ang pagsabog ay nagdulot ng malaking alon na yumanig sa bangka. Nahulog si Wayland sa kubyerta, at nabasa ng tubig ang lahat sa kubyerta. Kumapang si Wayland patungo sa gilid ng bangka at tiningnan ang gagwang tubig. Daddy! Namula ang mga mata ni Titus, at matagal siyang nakatayo sa lugar, natulala. Naging itim ang paningin ni Maisie. Pilit siyang kumawala, sumugod sa bangka, at napaluhod. Lumutang ang dugo sa ibabaw ng tubig, ngunit walang gumagalaw. Buong puso siyang sumigaw, Nolan. Isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang puso. Nasa gilid na siya ng pagkawala ng isip nang hindi siya nakatanggap ng sagot. Nagsimulang umiral ang lahat. Nang muling imulat ni Maisie ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay nagising siya mula sa isang panaginip. Basang-basa na ng malamig niyang pawis ang kanyang unan. Gayunpaman, may naalala siya at agad na umupo, inalis ang kumot, at tumalon mula sa kama. Pumasok si Erwin sa sandaling iyon. Gising ka na ba, Zay? Hinawakan ni Maisie ang braso niya. Tito Erwin, nasaan si Nolan? Tumayo si Erwin at hindi sumagot. Dahan-daang bumitaw si Maisie nang makita iyon at napaatras ng ilang hakbang. Hindi siya maaaring namatay. Kailangan ko siyang hanapin. Nang makarating na siya sa pinto ay mula sa likuran ang boses ni Erwin. Walang nagsabing namatay siya. Agad na napatigil si Maisie at nilingan siya. Napabuntong hininga si Erwin. Hindi siya namatay. Nang mahulog sila sa tubig, nakatakas siya, ngunit nasugatan siya ng husto. Noontog ang ulo niya sa mga bato nang itaboy siya ng pagsabog. Natahimik ang emosyon ni Maisie nang marinig na buhay pa si Nolan. Nasugatan ba siya ng husto? Oo, tumanggaw si Erwin at naglakad palapit sa kanya, nataman ang ulo niya at posibleng wala na ang alaala niya kapag nagising siya.
Naparito ako para paalalahanan ka para malaman mo kung ano ang aasahan. Dumating sina Maisie at Erwin sa ospital. Nasa kwarto sina Titus at Quincy. Gising si Nolan, pero may problema talaga siya sa memorya. Naka-cross arms na nakaupo si Nolan, tinitigan sina Titus at Quincy ng matagal. Hindi pa ganito katanda ang lolo ko, at hindi ganito ang hitsura ni Quincy. May gustong sabihin si Titus pero huminto siya mukhang nalulungkot. Walang magawang kinamot ni Quincy ang mukha. Mr. Goldman, ilang taon ka na? Hindi siya nagdalawang isip na sabihin, 17. Huminga ng malalim si Quincy. Ang kanyang alaala ay natigil noong siya ay 17 taong gulang. Kabanata 579. Nasaan ang mami ko? Naiinis si Nolan at sinubukang tumayo matapos alisin ang kumot. Itinulak siya ni Quincy paupo. Mr. Goldman, hindi ka pa-gaanong nakaka-recover. Pumasok ni Maiis sa ward. Tumingin sa kanya si Nolan at mukhang nabigla. Lumingon si Quincy para tingnan siya. Miss Vanderbilt, nakita mo na si Mr. Goldman ay maaaring. Alam ko, lumapit si Maisie sa kama, yumuko para tingnan si Nolan, nakangiti. Nagtanong si Nolan ng walang pagbabagan sa ekspresyon, sino ka? Ako, ngumiti si Maisie. I'm the wife that the 32-year-old you married. Napatingin si Quincy sa kanya na nasurpresa pero walang sinabi. Ang memorya ni Nolan ay nahinto sa 17. Kahit na hindi sila sigurado kung makaka-recover si Nolan, ito ay kailangan nilang harapin ngayon. Tumingin sa kanya si Nolan. Ang kanyang kalmadong mukha ay hindi nagpapakita ng pandidiri o pagkamuhi habang hinahayan niyang lumapit sa kanya ang estrangherong babae. Nang makalapit na si Maisie, napatibok bigla ang puso niya. Walang sa kamalayan na hinawakan ni Nolan ang kanyang mukha, pero hinawakan nito ang kanyang kamay at ngumiti. Ako ang magiging asawa mo, hindi ang kasalukuyan, kay maging mabait ka. Tawagin mo akong Miss Vanderbilt. Napahawak si Quincy sa noo niya. Kinukuha ba ni Miss Vanderbilt ang pagkakataong ito para lamangan siya? Nilinis ni Titus ang lalamunan niya, doon lang namalayan ni Maisie na nasa silid siya. Lumagpas siya sa linya. Tumayo siya ng tuwid at tumingin ka Titus pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang pag-uugali sa kanya ni Titus ay halatang nag-iba. Dahil nandito ka na, bantayan mo siya ngayong gabi. Napahinto siya, ngumiti at tumungo. Okay. Pagkatapos noon, umalis na si Titus at sumunod si Quincy. Iniwanan ang silid sa kanilang dalawa. Umikot si Maisie para tingnan si Nolan, na tumingin din sa kanya. Asawa ba talaga kita? Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi lang tayo kasal, may mga anak din tayo. They're already 8 years old. Halatang nasurpresa si Nolan. Lumapit si Maisie sa kanya at inilagay ang daliri sa labi niya. Napalunok siya at tinitigan si Maisie sa malalim niyang mata. Ngumiti siya, glad to meet you, 17-year-old Nolan. Namula si Nolan, hindi makayanan ang panunokso niya. Iniwas ni Nolan ang mukha niya. Sa tingin mo basta pwede mo akong hawakan dahil lang sa maganda ka. Napangisi si Maisie at hawak ang baba habang lumalapit sa kanya. Ang malaprutas na amoy ng kayang labi ay lumutang sa hangin. Talaga, sa hinaharap, gustong gusto mo na hawakan ako at ibuli ako. Ngayon, pagkakataon ko naman para makaganti. Ako, magagawa ko yon. Hindi magawang tumingin ni Nolan sa mapang akit ng mga mata ni Maisie. Hindi niya siya maalala, subalit nakuha niya ang kanyang puso. Dimmer, ay wala sa bokabularyo ni Nolan, pero nakikita niya ito ngayon. Hindi siya nagkukunwari na nawala na ng memorya. Hindi nagsisinungaling si Erwin. May problema siya sa memorya at may memorya lang siya hanggang siya ay 17 at pagkatapos noon ay wala na. Hiyaan siya ni Maisie, umupo at wala nang sinabi pa. Nang makitang malungkot siya, natawa si Nolan. Hey, sabi mo asawa kita, ano ang itatawag ko sa iyo? Tumingin sa kanya si Maisie at nagpakita ng malinaw at malokong ngiti. Pwede mo akong tawaging, Zay. Zay, sabi niya ng tahimik pero hindi mapalagay. Inilagay ni Maisie ang kamay sa balikat niya, ang lalong lumalim ang ngiti. Pwede mo rin akong tawaging Miss Vanderbilt. Hindi pwede. Tumanggi si Nolan at biglang sumampong ang migraine. Sabi mo asawa kita, hindi kita tatawagan na Miss Vanderbilt. Kabanata 580. Hinawakan ni Maisie ang kanyang ulo, 17-year-old ka pa lang ngayon. Ano bang masama kung tawagin mo akong Miss Vanderbilt? Itinulak ni Nolan ang kamay niya. Pero lalaki din ako. Itinuturing ka bang isang lalaki sa edad na 17? Napapikit si Nolan at ibinaling ang ulo para maiwasan ang pagtingin sa kanya. Bakit naman ako mahuhulog sa'yo?
Dahil lang sa maganda ka. Pinawi ni Maisie ang kamay niya at hindi nagalit. Oo. Minahal mo ang kagandahan ko ngunit patuloy akong ginugulo, kaya pinakasalan kita. Nagtaas ng kilay si Nolan at tumingin sa kanya, napakababaw kong tao. Pagkasabi niyon ay tumingin siya sa maselang at inosenteng mukha na iyon at hindi na nagsalita pa. Siya talaga ang tipo niya. Napasimangot si Maisie, palapit sa labi hanggang 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Sa sobrang lapit nila ay naghalo ang mainit nilang hininga. Hindi ko alam kung ang babaw mo, pero ang alam ko lang, mahal na mahal mo ako. 1 linggong nanatili sa ospital si Nolan. Medyo gumaling na ang sugat sa kanyang likod, ngunit ang kanyang alaala ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagpapabuti. Pinasa ni Maisie ang mga binder na inihanda ni Quincy para sa kanya. May iilan sa kanila, isang talaan ng mga nangyari na hindi nakarehistro ang kanyang alaala. Hindi lang siya nagkaroon ng 3 anak, nalaman din niya kung bakit namatay ang kanyang ina at ang kababata niyang si Rowena ang may kasalanan ng lahat ng iyon. Umiral ang kasal nila ni Maisie, at pinirmahan nila ang mga papel 3 taon na ang nakararaan. Isang matinding sakit ang tumama sa ulo ni Nolan. Isinara niya ang binder at itinabi. Diba 8 na ang mga anak ko? Bakit 3 years ago lang tayo kasal? Nagbalat ng orange si Maisie sabay upo sa tabi niya. 9 na taon na ang nakalilipas, may isang irresponsibleng lalaki ang natulog sa akin, at ako ay nabuntis at nagsilang ng mga bata ng mag-isa sa ibang bansa. 6 na taon pagkatapos noon, ibinalik ako ng lalaking iyon sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng trabaho bilang designer ng kanyang syota na may mataas na sweldo at pinagbantaan ako dahil sa kanyang syota. Pinalatan niya ang mga dalandan at inilagay ang mga hiwa sa kanyang bibig na nagsasabi lamang ng kalahating katotohanan. Pero medyo pipi ang lalaking iyon dahil hindi niya alam kung kanino siya nakatulog. Hindi niya ako iiwan at nagsimulang maghinala sa kanyang syota. Pagkatapos ay kumuha siya ng paternity test para sa aking mga anak. Ginawa ko lahat yan. Napatingin sa kanya si Nolan na may pagtataka, pakiramdam na ginawa niya iyon. Nagtaas ng kilay si Maisie. Nabuntis mo ako noon pa bago tayo nagpakasal. Ano sa tingin mo? Natahimik si Nolan. May dinala si Quincy sa pintuan, at ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Yarick Hathaway. Dahan-daang tumayo si Maisie. Mr. Hathaway, pinilit ni Yarick na hindi ngumiti. Inutusan ako ng aking tiyahin na puntahan si Nolan. Narinig ko na nawala ang kanyang memorya. Nagkibit balikat si Maisie. Sa isang tiyak na lawak, ito ay memory impairment. Naaalala lang niya ang nangyari bago siya ay 17. Oh, tumingin si Yarick kay Nolan at ngumiti. Kung 17 pa lang siya, hindi ka ba niya nakalimutan? Bumagsak ang mukha ni Nolan. Napangiti si Maisie. Basta okay lang siya. Mananatili ka sa kanya kahit hindi kanya maalala. Sobrang nakaka-touch. Hindi pinansin ni Yarick si Nolan at naglakad patungo kay Maisie. Naisip mo na bang magpakasal muli sa iba? Natigilan si Maisie, halatang naghinala. Isang unan ang tumama sa katawan ni Yarick. Hinawakan niya ang unan at nakita niya si Nolan na nakatitig sa kanya na parang mga punyal. Layuan mo siya. Napangiti si Yarick. Akala ko ba hindi mo siya naaalala? Nag-cross arm si Nolan, mukhang bastos. Kahit hindi ko siya maalala, asawa ko pa rin siya. Wala kang pagkakataon.